Pag-usapan naman po natin ang isang pangyayari na kung saan po, mga ka-JP Natics, ay isang solid Lenny supporter. Nako, ngayon ko lang nalaman ha. Lagi kong pinapanood ang isang tao na ito na kung saan po ay hinahangaan din natin sa John Rex, shoutout sa'yo. Sa isa pong, kumbaga, usaping batas. Bukod kay Attorney Claire Castro na pinapanood natin, ay isa rin po sa kinukuhanan natin ng mga legal na pananaw ay itong si Attorney Bueno. Na kung saan po mga kababayan, isa pala itong solid Lenny supporter. Pero ngayon, nagsasalita mga kababayan sa mga ginagawa ng Pangulong Marcos hinggil po sa mga bagay-bagay sa kanyang gobyerno at ano ba ang ginagawa ni PBBM. Ito na nga mga ka-GP. Pakinggan po natin. Kasi Trabaho pinipersonal lang, eh. oo. Yung sariling galit, ayaw nang gumawa eh. Oo, may nakita akong isang administrasyon na ganyan. Pagkalabang ka sa politika, hindi lang ganyan na iniipit ka sa pagbibigay ng tulong. Ginaganon ka. Diba? Nakakatakot. Meron pa nga sound effect, no? Gugurgurin daw, mga kababayan. Kumbaga sinasabi ni Attorney Bueno dito, ay etong si PBBM, hindi po siya tumitingin kahit kalaban. Hindi siya tumitingin doon sa mga tao na naging katunggali niya nung mga nagdaang panahon. Nakita naman natin na hanggang sa kahuli-hulihan ay hinahabol pa talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yung pwesto ng pagiging Vice President noong 2016. Diba? At naging kalaban niyang mahigpit itong si Leni Robredo noong 2022 election. Subalit ang kagandahan kasi dito kay Leni Robredo, hindi siya kagaya ng ibang mga kalaban natin na maingay pa rin. Kumbaga sila, nakita nila natalo. Diba? Nakita nila natalo. At nag-giveaway na sila. Pinabayaan na. At yung mga supporter nila, sumuport na rin sa administrasyon natin. Hindi kagaya nung akala natin mga kakampi, yun pala yung mga kalaban. Diba? Oo, ano tawag nila ang bagong term? Ginugurgur. Hindi ko alam yan, sorry. Ginugurgur. Ginugurgur pagkalaban ka. Pero not this time, no, makikita mo na sa akin hindi ako makamarcos actually. When during the presidential hindi siya election, makamarcos, ha? Mga kababayan, malinaw, sinasabi ni Attorney Bueno na siya ay hindi makamarcos. voted and campaigned hard for Leni Robredo. At in fact, hindi ako ordinaryong supporter sapagat gumastos ako. Oy, gumastos mga kababayan. Talagang solid supporter daw ni Lenny. Oy, sino to? Menandro Nibadura, Xiao Xiao. Tama ba, Xiao Xiao? O, Xiao Xiao JP, Bonazera Tuti Amici. Hindi ko alam kung tama yun. Sorry. No, nagpagawa ako ng mga billboards, nagpagawa ako ng flyer. Ayun, maliwanag, mga ka-GP. Kumaga para sa atin, ito, konting-konti lang to, pero, syempre, highlight ito eh. 'Di ba? Nakikita natin si Attorney Bueno na nagsasalita lagi sa social media at nagbibigay ng kanyang mga legal expertise. 'Di ba? Sa mga nangyayari araw-araw sa ating lipunan. Hindi ko akalain na ito pala ay hindi siya pro-Marcos. Kalaban. 'Di ba? Kalaban naman si Lenny eh. Pero sabi ko nga sa inyo, the good thing about the pink, ito yung hindi solid yung pink kasi may halo na yan eh. Hindi yan yung mga dilawan na matitigas ang ulo na kalaban dati ng mga Marcoses. Kumbaga itong mga to, hybrid na sila. 'Di ba? Nakikita natin mga kababayan na sila pagkatapos ng halalan, tapos na yung usapan. Talo kami, sige, ibigay natin. Suportahan natin ang gobyerno. Bakit naman kasi hindi nila susuportahan ng gobyerno? Kaya nga nagtataka itong sila Harry Roque, bakit hindi nyo kami tinutulungan sa mga maisog-maisog namin? Bakit hindi nyo kami sinasamahan sa mga maisog at pinaglalaban natin? Tanong Harry Roque. Diba? Bakit kasasamahan ng mga pink samantalang kayo, binalahura nyo itong sila Laila de Lima, binalahura nyo itong sila Leni Robredo, tapos naghahanap kayo ng kakampi? Samantalang itong mga pink, kaya nila sinusuportahan ng gobyerno
Dahil nakikita nila yung malinaw yung vision. Nakikita nila na itong gobyerno natin na ngayon ay patas. Nakakukuha tayo ng hustisya. O, nakita nyo si Dilima, nakalaya. Dahil, mga kababayan, walang pumipressure sa kanila. Sa mga witness, kumbaga, nag-recant na sila dahil hindi raw po totoo yung kanilang mga sinabi. Ang lahat lang daw ng ito ay, kumbaga, sila ay, nung panahon na yon ay pressure ng nakaraang gobyerno. So, nakikita natin may malinaw. May, kumbaga, may future sa administrasyon na to. At hindi po siya tumitingin kung kalaban, kakampi, di ba? Lahat yan pantay-pantay. Again, ulitin ko lang yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung nanalo siya. Ako ngayon ay hindi na presidente ng 31 million. Ako ay presidente ng 115 million Pilipinos. Kahit anong kulay, di ba? Ay hindi dapat tingnan. In totality, 115 million, hindi lang po ito ng 31 million. So yun maganda, nakikita natin ng taong ito ay matuwid, walang pinipili. Kita nyo, bakit ko masasabi na walang pinipili, mga kababayan? Ang droga alam natin masama, pero nakalagay din sa batas natin na kapag ito nahuli, di ba, ang tao ay may karapatang mabuhay. So it should be dapat sundin natin yung due process. Sundan natin at sundin natin yung nakasulat sa batas na ipinaglalaban ng mga DDS na sabi, protect the Constitution. Pero pinapatay ang mga tao, lalong-lalo na yung mga wala ring kinalaman sa droga. So how na masasabi mo na protect the Constitution, taliwas naman yung ginagawa mo. Sabi ni Pusong Inami, pumunta nga si Sarah sa lugar namin. Ni-welcome lamang pero hanggang doon lang. Si Lenny mas maraming nagawa dito sa amin kaysa kay Sarah kahit BP na. Correct. Si Lenny ano pa rin ngayon. Sa totoo lang. No? Although that, alam mo si Lenny wala akong masabi. Bakit papa? Uy, bumabaliktad ka na. Hindi. Kami, nag-survey kami dyan sa Naga. Taga Maynila ako eh. Diba? Ilocano ako. Nag-survey kami dyan sa Naga. Nung panahon ng mismong araw ng halalan, 8 yung halalan, tama ba kung di ako nagkakamali? 9? Basta prior nun, isang araw, nandoon na kami sa Naga. Nag-iikot na kami. Nagtatanong-tanong na kami at talagang mahal nila si Lenny. Tama naman mga ka-GP Natics. Noon, nung halalan, talo talaga doon si PBBM sa Naga. Kaya lang, doon sa mismong lugar ni Lenny, sa Karangkang, talo po siya. Si PBBM ang nanalo. At si Lenny mismo, sabi nga po ng mga usap-usapan noon, sa sobra sigurong nalumutang, ang kanya pong naiboto, si PBBM. Diba? Pero believe ako, marami po nagpapatunay na sabi po nila, itong mga ito ay mahuhusay na leader doon sa Naga. Kaya mahal na mahal din nila. Kita nyo naman, ngayon nakikita ko, ang tulong, hindi pa yan vice presidente pero nasa ground. Pakikita natin lumulusong sa baha. I don't think, diba? Sabi ni Steve Yasser, Ilocano ka? Opo, Ilocano po ako. Uy na po, apay, haan yung amalasen. Sabi ni Garo Italia SRL, certified kakamping. Ayan, mga kababayan, kakampin natin ang mga kakamping. 'Di ba? Ako, wala na akong wala na rin akong gustong sabihing masama sa kakamping. Siguro, pagdating ng halalan, magkakalaban na naman tayo, pero hanggang dun lang. 'Di ba? Oh. Sabi ni Gabriel Rivero, yan ang totoong tuwid na daan. Mabuhay ka, PBBM. PBBM, ako sa totoo lang din, solid ako na Lenny Robredo. Pero ngayon, suporta kami sa ginagawa ni PBBM, hindi bingadora. Di ba, mga kababayan, sa totoo lang. Isipin po ninyo ang ginagawa ni PBBM ngayon. Although ako, kinwestiyon ko siya.
huwag ka magsalita bilang isang presidente. Magsalita ka bilang isang anak ni Apo Lakay na binastos. Nag-question ako sa kanya doon. Bilang isang ama kasi, bilang isang anak, tayo ay may pananagutan o meron tayong responsibilidad na magsalita para sa ating mga magulang. Lalong-lalo na yung patay na binastos ni Sarah. Pero, nung nagsalita naman itong si Sandro Marcos, totally sold na ako. Diba? Okay na ako doon. Hindi man nagsalita ang tatay, at least meron siyang kinatawan. Yung apo, yung anak ni PBBM na nagsalita against doon sa wrongdoing na ginagawa nitong ni Sarah. Diba? Host, na-try do rin din kayo ng kakamping. So, okay lang. Ang buhay sa politika, ano lang tayo eh. Hindi mo alam yung kakampi mo. Pero ang sa atin at the end of the day, Argo, ang mahalaga nito, sa oras ng kalamidad, tayo pa rin ang nagkakampihan. Hindi yung sa oras ng kalamidad, di ba? Magkakaaway na kayo, tapos kalamidad na, gusto nyo away-away pa rin. Kay PBBM, hindi eh. Sa kanya, may kalamidad, walang kalamidad, magkakakampi tayo. Kayo ay Pilipino. Ako ay presidente ng 115 million na Pilipino. Hindi lang ako para sa 31 million. Kung kaya kong tulungan yung 31 million, bakit hindi natin lahatin? Ganun sa kanya. Si Leni Robredo, sabi ko nga sa inyo, nakita natin on the ground. Nakita natin na lumulusong sa baha. Si Sara Duterte, anong ginawa? Naglalamyerda, nandun sa kasalan. Tapos nang tinanong mo ngayon, nasaan ang bise? Nasaan si Duday? Ang sagot ng mga Dutae, ang sagot ng mga Duterte, bakit? Mandato niya ba yan? Yun nga eh. Mga kababayan, it should not be the mandate na kailangan nating tingnan. Tingnan natin yung pagiging makatao. Oo, walang mandato ang vice presidente. Sabihin natin. Pero mga kababayan, we deserve na makita natin ang vice president natin ay tumutulong sa atin at may malasakit sa atin. Sa bagay, sa West Philippines nga walang malasakit. Diyan pa kaya sa mga baha, mga kababayan? Baka sabihin natin, di, may malasakit naman . Anong malasakit? Malasakit ni Bongo? Ay isa ring peke? Di ba? Mga kababayan? Sa totoo lang. Yan ang katotohanan. Kasi mismo, dito sa atin, hindi na nga natin kailangan i-explain kung tutusin Kaya lang marami pa rin mga tanga na mga DD shits, mga panauhing pantanga natin dyan na kailangan natin i-explain. Hindi na tayo yung nagsasabi. Pinaparating lang natin yung message ng mga kakamping. Ito si Atty. Bueno, nagsasalita na sila ay saludo sa gobyerno, saludo kay PBBM dahil hindi po siya tumitingin ng kulay. Hindi po siya tumitingin ng kalaban. Bagkus lahat ay tinutulungan, bagkus lahat po, mga kababayan, ay minamahal ng ating presidente. Kahit nga anong iba to sa kanya Have you heard anything or any words na binitawan niya towards dun sa kanyang mga kalaban? Wala. JP, may sinabi siya Sinabi niya na he was deceived. Sinabi niya lang he was deceived. Maybe he was deceived. Pero mga kababayan, that I conclude na yan ay part lamang ng freedom of speech. But saying na piniay niya, tinanga niya, tinarantado niya, ginago niya yung mga Duterte, wala. Diba? He haven't say anything bad against those Dutertes. Wala siyang sinabing ganun. So that's why, yung mga kakamping, diba? Huwag uugo ng lahatin. Kasi may mga dilaw talagang ayaw kay PBBM Yung solid dilaw, meron talaga. Alam ko yan, may mga solid dilaw. Kasi galit sila sa tatay, galit din sila sa anak. Pero may mga solid dilaw din na galit sa tatay pero sa anak, hindi na sila galit. Kasi sabi nila, anong kinalaman ng anak doon sa ginawa ng ama? Maliit pa naman siya nung panahon na yon. Diba? Tama naman. Okay?
So yan, maliwanag. Ang Pangulo natin, isang makatao. Isang tunay na leader. Kasi hindi siya tumitingin sa kulay, hindi siya tumitingin sa kalaban. Ang tinitingnan niya, pantay-pantay tayong lahat. Dahil ang tao, ang bansang Pilipinas, siya po ang tatay natin. Kumbaga, mga kababayan, marapat lamang na tulungan at bigyan niya ng karampatang pagmamahal ang kanyang mga anak. At hindi dapat may kinikilingan at may tinitingnan. Diba? Oh, next.